Labasan na ng SALN, ngayong pinaluwag na ang pagkuha niyan. Si Senadora Risa Hontiveros ang unang kumasa. Nangako na rin maglalabas ng SALN si Senator Ping Lacson pero may pauna na siyang report. Si Vice President Sara Duterte, kinwestiyon naman ang mga nagsasabing pinadali at pinabilis na raw ang proseso ng pagkuha ng SALN. Naritong report ni Rainiel Paul. Halos 19 million pesos ang idineklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Senador Risa Hontiveros para sa 2024. Si Hontiveros ang unang senador ngayon na nagsapubliko ng SALN bilang pakikiisa sa panawagang transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Kasunod din ito ng inisyong memo ni Ombudsman Boying Remulla na wala ng paghihigpit at mas madaling pagkuha ng SALN ng government officials. Mismong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman ang nag-anunsyong malaki ang itinaas ng kanyang net worth. Noong 2022 o taong umalis siya sa Senado, higit 58.77 million pesos ang kanyang net worth. As of June 2025 naman, lumobo ito sa higit 244.94 million pesos. Paliwanag niya noong umalis siya sa Senado, pumasok siya sa estate at trading business activities at naging matagumpay raw ang mga ito. Tiniyak naman ni Lacson na isa sa publiko niya ang kanyang SALN sa mga susunod na araw. Sa Kamara naman, hinimok ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang mga opisyal ng gobyerno na ilabas ang kanilang SALN. Una nang sinabi ni House Speaker Bogie D na bubuo sila ng guidelines sa paglalabas ng SALN ng mga mambabatas. Ang SALN ay dokumento na nagpapakita ng yaman ng isang opisyal ng gobyerno. Naging mainit ang usaping pagsasapubliko nito sa gitna ng issue sa anomalya ng flood control projects. Si Vice President Sara Duterte hindi raw maintindihan kung bakit sinasabing mas madali na ngayon ang pagkuha ng SALN. Noon pa naman daw, madali na ang proseso sa pagkuha nito. Bakit kailangan pa nilang sabihin ngayon, pwede nang kunin ang SALN? Tagal na po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko po kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede nang kunin ang SALN. At sigurado ako meron na naman yung dahilan, may motibo. Matatandaang noong panahon ni Ombudsman Samuel Martires na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni-require ang paghingi ng permiso ng opisyal para masilip ang SALN. Ngayon, hindi na kailangan ng consent. Nauna nang sinabi ni PBBM na handa siyang ilabas ang kanyang SALN. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.